Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayan ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayan po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito kay Norman Mangusin na nangangamoy comeback, the return of the comeback mga ka-plastic. At napapansin natin na may mga pautay-utay na siyang post. Simula nung isang araw pa to. Yan. Yung pinaka-latest video niya dito, yung nakataas ang kanyang mga kamay. At meron pa po siyang isa pang latest post. Yung kanyang State of the Nation address sa Ilocos Norte na kung saan pinagmamalaki niya ang kanyang sarili na nakatulong kuno siya sa mga tao doon bilang isang philanthropist kuno. Isang philanthropist na hindi naman nanggaling sa kanya mga perang donasyon, bagkus pinapamukha niya sa mga taong bayan na siya ang tumutulong sa mga mahihirap. So panoorin natin yung short video ni Mr. Caliber FLM na marami na pong nagre-react sa kanyang video na nachichismis na mukhang magbabalik na siya. Parang uunahan pa niya ang pagbabalik ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil itong si former President ay mawawala na makakaalis na siya sa ICC. Magiging malaya na po siya. At napatunayan pa po na wala naman po talaga siyang liability sa nangyaring EGK ng mga panahong siya ang namumuno ng nakaraang administrasyon pa. So wag na natin patagalin ang kanyang mga pinost. Ito po yun. Read. Read. Ayan na. Maging ang pera, iniiwasan siya mga ka-plastic. Oh. Dirin-diri na sa kanya. Mukhang nanalo yata siya sa sa casino Ayan. So, panoorin natin yung comment section. Nagbabalik ang ating dekalibreng kaibigan mga ka-plastic. Sabi naman ng iba, buhay ka na naman, balik ka na para may laruan kami. O di ba? Para naman magkaroon kami ng monetization, wag naman ganun. Daming kaso. Oo nga, speaking of kaso, parang wala na akong naririnig about sa mga nagsampa ng kaso kay Norman Wala man lang further updates o kahit man lang si Karen Whitmore. Si Mami Karen Whitmore, inabangan ko kung natuloy na ba yung kaso niya o baka chow-chow na lang yun for the content ba. Kasi wala naman siyang update mga ka-plastic. Hindi nga siya nagpo-posting na kasalukuyan na pong gumugulong ang kaso ni Norman, bla bla bla. Di ba walang ganun
Basta na lang siyang nag-anunsyo na magsasampa pa lang siya ng kaso, syndicated stapa, bla bla bla, yan, wala na. Parang hindi naman gumugulong. Parang, ewan ko ba. Siguro, ba mas gusto na lang nilang i-content tong taon to dahil dumadami yung views. O, sabi ni Senior Airman, "We miss you, Idol FLM. Hope to see you back again." Marami pa rin naniniwala sa kanyang mga OFW. Yang pera mo hinagis, ubos yan sa tadtad mo. Kaso, kang kulaong ka. Naglalike pa si Kulaong. Stay safe. So, naglalike pa siya, nag-heart pa, react. Sabi naman nito, yun, return of the comeback. Ayan, Kabsat, balik ka na. Mabuhay po kayo. Be careful, boss man. Ayan, yan na ba yung pinagbebentahan ng kalabaw? Yun na. Kailangan mong sagutin yan, Norman. Dami nagtatanong sa'yo. Sabi ni Maribel Bugtong, "Sir, baka pwede makautang sa inyo kahit buwanan ng hulugan. Alam naming madami kayong pera, pautang naman sa aming mga mahirap." Sabi naman ni Dredenzo, "Ayan ang gusto nyong mawala sa Sokmed, tapos nung nawala na, hanap-hanapin. Ayan mukhang magbabalik naman na ng uuto naman." Kaya hanggat may social media si Francis Leo Marcos at ang kanyang TikTok account ay na-revive, magkakaroon pa talaga to ng content. Pero yung Facebook niya wala na talaga. Pero parang balita ko gumawa siya ng bagong account. Abo na, buto nyo. Di pa nauubos ang pera ko. Mga ilan bilyon pa kaya yan. Sabi ni Nati, "Sir, send mo na nga sa akin dito sa Kuwait, OFW ako. Hindi pinalad sa amo, gusto kong umuwi pero wala akong pera pambili ng ticket." Nako, siya nga tong baon na sa problema at kulang na kulang sa pera pambayad gasto sa kaso daw niya. Tapos hihingihan mo pa ng pera pang uwi dito, para makauwi dito. Marami mga nagbabumabate. May nag-mention na naman kay Makagago. Alam mo naman, mga tao ngayon, mahilig sa mga paklaut. Pati si Makagago, nananahimik, inaano niyo. So magtungo naman tayo sa kanyang latest post. Kani-kanina lang, 12 hours ago. So mga pagpalagay na nating 8 a.m. niya to pinost, nasa 1.3 thousand views na po. So, panoorin natin to. Don't get shortchanged on Payday by Sneaky Hidden Fees. Get wise. Yang dito, yung mga daddy at maligo na nag-initiate ng activity na to para matulungan kayong mga tao. Basahin natin yung comments habang nagsosona siya. Optical clinic o bumili ng kanilang wheelchair. Sabi dito, "The King Tip is back." Tamsak Dan, Kabsat. "Boss, live ka na please. Miss ka na namin." "Sir, how are you po? Mag-live ka na po ulit. Miss ka na namin." Ako, nakaantabay na naman yung mga palipad na mga to. Para lang lumabas ka ulit. Pag last live ka na, Lods, bago ka makulong dahil hindi ka na makakapag-live sa Bartolina at wala na magbibigay sa'yo ng pera. Return of the comeback, gatas na gatas na gatas. Self-lock crime, philanthropies. Panoorin natin ang kanya sona. Members, the police, the doctors, technical. Of course, to all my supporters. I know I have many supporters here.
To all my supporters who supported me through the years, especially the previous election. May caption pa, no? To achieve victory Parang in-upload niya galing kay Pugenius to. is enough to consider myself as a winner, not only in politics, but a champion in the heart of those 5 million men. However, deep in my heart, I really don't want to be a politician because that is not my business and that is not my forte. I just wanted to help everyone as much as possible, not only the Ilocanos, but the whole Filipinos in different race, creed, or religion with regards of colors. Everybody must help one another because Filipinos are like that. We must live by each other happiness, not by each other misery. We must not hate and despise one another. In our country, there's a place for everyone. And this beautiful world is bounty of good seeds, and I know it can provide for everyone. The road of life could be at liberty and wonderful. But I remember during my incarceration, many of our brothers and sisters have lost the way. Why? Because Why? greediness to fame, power, and wealth have poisoned our soul. And those ambitious men barricaded the world with hate. And foolish individuals drag us into misunderstanding and misery. The world has evolved. We have developed so much technology, but we almost lost humanity. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness made us skeptical. We strive for the best, but sometimes, and many of us, we feel too less for our less fortunate people of the society. We need humanity more than technology. We need kindness and gentleness better than cleverness, because the absence of these qualities in the heart of man, life will be savage and all will be lost. You know, I'm just an ordinary man who tried to awaken the hero inherent to every man, because I believe that we are all heroes. Daddy, we are the heroes that has the power to create happiness. The hero that has the power to make this life beautiful and wonderful. And in the name of liberty and democracy, and of course in the name of humanity, let us use the heroism within us to create a decent world that can give all of us equal right and equal opportunity. A world that can provide a better future to our children and a security to a safer community. Magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay po kayo, and let the humanitarian in Isabela begin at San Mariano Masonic Lodge. Magandang araw po. At natapos na po ang kanyang SONA, mga kaplastik. At ang kanyang sinabi sa kanyang State of the Nation address, mga kaplastik, ni Norman Mangusin, ay patuloy ang kanyang pagiging philanthropist at pag-humanitarian sa mga OFW at sa mga mahihirap galing sa mga pera ng OFW yung naloko niya, mga kaplastik. So nangangahulugan na itong pag-upload ng video ni Mr. Caliber FLM 12 hours ago, as of now, ay mukhang nangangamoy na pagbabalik. So bumubuelo lang siguro siya. Dahil alam mo na, ang huling live stream niya, mga kaplastik, it's 3 months ago na. So ang pinaka date niyan is April, kung di ako nagkakamali. Yan yung huling live stream niya, mga kaplastik. So abang-abang na lang tayo kung ano mga paramdam ni Norman
Siguro mukhang nauubos na yung pera niya sa casino, kaya kailangan na naman niyang makapangloko ng OFW at patuloy pa rin naman na may nagko-comment sa kanya na namimiss daw siya. So 100% di siya mauubusan ng pera kasi may mga platform na siya na patuloy na naloloko ng mga taong to. Itong nagpapaloko ng mga OFW na hanggang ngayon ay paniwalang-paniwala pa rin sa taong ito. Di ko alam kung anong meron kay Norman. Sobrang galing niya, no? Diba? Kung nagtuloy-tuloy lang ito mag-content, malamang baka nasa 60,000 subscriber na ngayon yan. Pero sa ngayon ay huminto sa 50,000. So 50,000 na lang ang habulin niya para magkaroon na naman siya ng silver play button, mga ka-plastic. So marami na pong nag-post niyan, even sila anti-vlogger. Isa na dun si Food Genius, anti-FLM pala. Yan. So pinopost nila na kasalukuyang nag-post si Mr. Talibel, mga ka-plastic. So abang-abang na lang tayo kung anong mga pakulo na naman ng mga anti-kulaong at bakit nila biglang sumulpot tong si Mr. Caliber FLM kung kailan malapit na rin pong makalaya itong ating former president na si Rodrigo Roa Duterte, mga ka-plastic. Parang sinasabay nila ito para ma-distract na naman ng mga Pilipinong mga walang kamalay-malay sa totoong buhay na ma-divert at topics dito sa taong ito, mga ka-plastic. Naniniwala ako na ganito ang mangyayari. At pinapaunahan ko na mga bashers ko, baka sabihin na naman may kulay na naman tong pinagsasasabi ko, sabihin nyo na naman DDS ako. So huwag nyo kasing masyadong anin dahil kung marunong kayo mag-analyze ng mga sitwasyon sa mga nangyayari ngayon, mapaghahalata mo talaga na itong mga vlogger na ito mahilig magpa-divert ng mga usapan. Dahil alam nila na yung kanilang amo na si Tambi nauubusan na ng mga anti-DDS vlogger at naputokan na sila ng isang vlogger, namatay si Mima. Gumagawa na naman ng ibang ingay. Ito na naman nag-bring up the comeback na naman ng ating bida na Pekeng Marcos, mga ka-plastic. So gagawa na naman ng content yung mga anti-Duterte, anti-DDS vlogger na hindi pinag-uusapan yung flood control. Mas pinag-uusapan yung impeachment trial. Saan ka makakakita sa Pilipinas lang nangyayari na presidente ang pinaka main character dapat na pinag-uusapan about sa corruption. Ang kakalabanin nila yung vice president na hindi naman siya yung pumirma ng anomalyang nangyayari sa agreement ng budget ng tulad ngayon. May pinirma na naman siyang trillion budget na naman para sa 2027. Tapos yan, hindi man lang kine-question ng mga bobong maka-BBM vlogger bakit pipirmahan nila yung national budget na ginagawa tayong baka na tayo nagbabayad ng utang na ipinagkakautangan ng gobyerno. Diba? So wag na natin wag na natin paabayin yung video na ito at dito na po magtatapos. Abang-abang na lang tayo sa latest post ni Mr. Caliber. Kung ano na naman yung kanilang pakulo. Kasi nga di na umuubra si Boyong eh. Pansin nyo, wala nang pumapansin kay Alex Pabella pati kay kay Rolando Santiago. Yung alalay niya. Si Casper nananahimik na, nagtatrabaho na sa gasoline station. Ito naman mga tarantadong antay-kulaong, lagi nilang pinagtitripan si Roelio Santiago na wala namang bilang sa social media. Pinapalaki nyo lang yung followers nila, pati ni Alex Pabella. Kung hindi nyo pinapansin yan, hindi yan magkakalat sa social media at hindi lalaki yung platform nila. Yan ang dahilan kung bakit
may planong tumakbo yan ng mayor. Pinapalaki mo lang ang platform nila. Di ba mga bobo, mga anti-kulaong vlogger yan? Na dapat di nyo pinapansin yan para hindi yan sumikat. Tuloy na bobong Marinduqueño na naniniwala sa taong yan. Na balang araw iboboto nila. Para sila nagpatiwakal, no, boboto sila ng korap. Diba? Namimigay lang ng 20 pesos na nilagay sa envelope, tuwan-tuwa na sila. Kapalit naman yan ng mahabang buhay na paghihirap nila. At sa termino nila, magpapakasasa lang sila magnakaw ng national budget ng Pilipinas. Diba? Tapos pinapansin pa ng mga anti-kulaong vlogger para sumikat lalo. Diba mga tanga? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.